pinakapangalawa siya, na pinakamatandang bahay. Yung bahay na to natayo sa ay taong 1744. 17 po. 1744 siya na natayo, galing ng Mayay Laguna. Yung pinakamatanda sa buong Pilipinas, matatagpuan naman natin sa parte ng Parian, Cebu. 1730 naman siya na natayo. Yung bahay na to sa pagmamayari naman ng mga Ordovisa family. Na kung saan yung mayari ng bahay na to, 3 beses nagpalit ng kanilang apelido. Una nilang apelido ay Mansasans, pangalawa Pangutangan, pangatlo ay Ordovisa. Kaya nagkaroon sila ng Pangutangan na apelido kasi ang business nila noon, Pautang. Kasi sabi nga nila, kung anong business ng raw ng tao noon, pwede siya mag-apelido. Kung sakali kayo, business nyo, bibita ka ng bigas, gawin yung palabigasan. Kaya tumatanggap niya sila, gawin yung pasanggaan. Ganun na kasi nung unang panahon, dahil hindi daw kaano kahit ng gobyerno, hindi daw katulad ngayon, pag nagpalit daw tayo ng isang litro ng pangalan, ito ay may halaga. Noon daw ito ay wala daw halaga naman. Yung mga nasa harapan natin, yung mga bahay, mga bagong transfer po sila rito. Yung kulay brown na nasa kanan, Pasay. Yung puti na nasa harapan, Malabon. Yung nasa likod na puti na yung galing ng Angat, Bulacan. Yung mga bagong transfer na po sila rito, hindi pa namin nakukuha yung buong detalye. Depende lang po yan. Kung gusto nyo, gagawa ko na lang sila ng kwento. Nasa kaliwa naman natin, may kalabaw na pinipigilan baka tumalon. Inspired po yan ng ating UP of Lesion. Ang tawag namin dito ay Plaza Guillermo bilang pagbibigay po kay Guillermo Tolentino. Si Tolentino, isa po itong national artist. Isa po ang gumawa ng oblisyon at saka monumento ni Andres Bonifacio. Tagal, Ilocos Region. Wala po po. Nasa kaliwa natin, may mga design na ibon. Doon naman yung galing ng Candaba, Pampanga. Kaya tayo naman sa 1800s. Kapag mamayari ni Tomas Cardinal Reyes sa Concepcion Viola. Concepcion Viola, relatives naman niya si Maximo Viola. Si Maximo Viola, kaibigan naman niya si Dr. Rosenthal. Na kung saan si Maximo at ang finance ay Dr. Ferizal para may publish ang kanyang nolilitangin. Eh bahay na ito, bali nakuha na lang muna nila ng 40 to 50% kapag gawin nila. Matatanong nyo sa kanan, yung kulay, yung po yung dagat na konektado ng ating ilog. Ganyan yan? Yan na po yung ating West Philippine Sea. Mapapansin nyo may harang, kaya nalangan nila ito kasi sabi nila, baka makarating pa tayo sa dagat. Dagat po yan, pakalabay na po yan. Ato, birdie, birdie. Tatanong nyo yung bahay na nasa kaliwa. Ano kanyang hagdanan nasa ilalim ng bahay? Ito yung walang bahay na walang ibang access, kundi balsa lang papunta na yan. Opo, balsa talaga ma'am. Ang galing. Ang galing na yan ah. Ito naman yung kanal na papasukan natin, yung kanal na nasa harapan. Ito yung replica ng ating Estero de Binondo. Yung Estero na tinatawag naman nila noon na Chinatown. Na tinawag nila na Chinatown, na noon, yung naglalako na naggugundola sa Estero de Binondo. Kaya lang, hindi ako sure kung hanggang ngayon, kung pa yung ating Estero sa Manila. Yung po yung pinakamatandang Chinatown sa ating bansa. Pumunta sa liya.
May siyang Yung mga umanyang nasa kanta. kanan side natin, yung mahabang building na to hanggang doon sa dulo, yan naman po yung ating mga hotel. Na po yung tinatawag namin na accessory yan. Para sa mga Thailand. Meron naman sa Thailand. Tima. Tima. Ang hotel po ito, nasa kanan natin, hanggang doon sa dulo na yun. Hindi mo pala ma-enjoy ito pag hindi ka nagbalsa eh, no? Oo. Kasi nasa gitna eh. Oo. Naglilinis kasi yan araw-araw sa dito. Ang ano lang ito, dala ng malakas ng hangin ng mga dahon. Pero okay lang yun. Baka... Araw-araw kasi may naglilinis. Ano na ito yung pwede nang ipasa sa next generation. Alin? Ito, yung Opo, itong village na to. dahon lang yun, dahon plus. Las Casas de Acusar. Papasa na yan sa mga next generation. Opo, tilapia, bangus, dito, mga mali kasi nandyan yan. Kaya lang, bawal talaga silang ulitin. Ano tawag sa inyo yung maabang ito? Lulungi, ang tawag na natin yan. Hindi naman nakakain yan, sir. Hindi nga, kumakain tayo yan eh. Ching, yung guys yun na. Ano? Hindi nyo sa atin. Oh, Hindi na tayo sa makakapasok dulo. sa gitna ko kasi ginagawa yung may tapat ng bilis niya, yung tulay. Ibon. Tiyan niya. Ang ganda nga. Ginawa mo na siguro nila bago nila pinangagos yung tubig. Oo. Kung wala yung bako na yan, nag-ahok ka ng lupa, nakakapasok kami dyan. Pero pag nag-low time, mababaw, kaya lumaw nila. Mm. Para may balik sa mga panyong. Ang tamo na magagaling to pag sa gabi. Kasi kung mapapansin yung mga bahay, nabubuhat sila sa puro ikaw. Yung kanyang mga ilang naman, hindi sa mga puti, kung sana yung mga dilaw naman. Tatangan na sa kanan, may mga ulo na nakaano sa gilid. Ano mga parang sinatawag nila ng mga gargoyle. Iba-iba yung mukha. Tapos sila nung sa mga masamang elemento. Mm. Pero dito makikita nyo may mga PVC naman sa bibig. Fountain naman po yan. Kaya lang, last year kung kasagsagan ng bagyo, yung kabilang side, kasi yan inabot na ng baha. Mm. Marami nasira sa kabilang side. Kaya nga ano nila, kailangan mabuo muna bago nila ulit pagalain yung fountain. Oo. Tatangan nyo dyan, maraming po nasa gitna. Yan po, dahil inabot po ng bahayan. Kaya lang, mabilis lang siyang mukha